Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay bakit ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan? Una sa lahat, gusto kong ipabatid sa inyo ang katotohanan patungkol sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at tayong mga tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Maliwanag na sinabi rin ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ang Espiritu Santo. Sa banal na kasulatan, nasasaad sa Levitico, Kabanata 26, versikulo 1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebolto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. At sa Exodo, Kabanata 20, versikulo 4. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. At sa Exodo, Kabanata 20, versikulo 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At sa unang Corinthians, Kabanata 10, versikulo 14. Kaya nga mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gusto kong ipabatid sa inyong katotohanan ng presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan. Ang Espiritu Santo ang lumikha sa ating mga tao na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa natin. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at hindi itong mga bagay na inukit sa kamay ng tao na mga rebolto na siyang sinasamba ng mga bulaang propeta dito sa mundo na santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Una sa lahat, gusto kong ipabatid sa inyong katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo. At si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Ipinahayag ni Kristo ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang nagbibigay ng buhay sa tao ay hindi pagkain, kundi ang presensya ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ang Espiritu Santo ay ang banal na Espiritu na lumukob kay Birheng Maria, ay ang siyang totoong Ama na nagsugo kay Kristo. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang Ama ni Kristo ay Espiritu at banal, hindi tao. Kung kaya si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. Dahil ang tatay ni Kristo ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Yung mga tao na nagsasabi na si Kristo ay tao lang ay hindi sila sugo ng Espiritu Santo. Sugo sila ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo sa puso nila. Kung kaya hindi nila nakikilala kung sino ang totoong Ama ni Kristo. Yung mga bulaang propeta dito sa mundo ay mga nangahaslang mangaral ng salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo. At hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo na mangaral ng salita ng Diyos. Honestly, gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan na ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay isang kulto ng satanismo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Pero kung magbabalik tanaw pa kayo sa nakaraan, maunawaan nyo kung bakit sinabi ni Dr. Jose Rizal na bago pa man dumating ang mga Espanyol ay may nauna pang kasaysayan ng ating bansa. Honestly,
Ang ating bansa, ang totoong pangalan ay Maharlika at naging sentrong pangkalakalan nung unang panahon ng ating bansa. Maraming mga taga iba't ibang bansa, yung kalapit bansa natin, ang pumupunta sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At ang tawag sa pakikipagpalit kalakal nung unang panahon ay barter. At yung mga ngalakal na nanggaling sa ibang nasyon, katulad ng Persia, ng India, ng China, ng Malaysia, kung ano-ano pa, ng Hapon, kung ano-ano pang mga nasyon na karatig bansa natin, ang nakarating sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At yung ibang nasyon na nanggaling sa Persia ay may mga kasamang misyonero ng relihiyong Islam. Honestly, ang nagdala ng relihiyong Islam sa ating bansa ay mga taga-Persya. Kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam sa ating bansa bago pa man dumating si Ferdinand Magellan. Na siya namang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Tulad nga ng sinasabi sa Biblia, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Dahil ang Espiritu Santo lang na nasa ating katawan ang siyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin na dapat nating kilalanin na siyang ating amang espiritual at Diyos na parati nating kasama na siyang lumikha sa ating sarili. Kung kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Dahil nga sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang ating katawan. Ang Espiritu Santo ay sa ating katawan nananahan at hindi doon sa mga gusali ng kung sino-sinong mga bulaang propeta na nagkalat dito sa mundo. Yung relihiyon ng mga bulaang propeta dito sa mundo, hindi sila makakapagligtas sa inyong kaluluwa dahil hindi sila pinabanal ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa. Si Kristo lang ang daan, buhay at liwanag para magkaroon ka ng komunikasyon sa totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na may gawa ng iyong katawan at kaluluwa. At yung mga ribolto na dinala ni Ferdinand Magellan, wala yung kakayahang magligtas ng kaluluwa ng tao. Dahil si Ferdinand Magellan ay isang oligarko na miyembro ng relihiyon ng Romano-Katoliko na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Yung Santo Papa ng Romano-Katoliko, hindi talaga yan banal na ama. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na ama na dapat nating sambahin, kilalanin at ibigin ng higit sa lahat. Para patawarin tayo ng Espiritu Santo at ang ating kaluluwa ay malinis at kilalanin din ng Espiritu Santo na anak ng Diyos na naging kapatid ni Kristo sa Espiritu. Dahil ang tao na ipinanganak lang sa laman, dito siya nagmula sa mundo. Ang tao, yung kanyang kaluluwa na muling ipinanganak sa Espiritu, ang kanyang kaluluwa ay sa kaharian ng Diyos Ama nagmula. Espiritu yun. Kung kaya yung kaluluwa ang siyang huhukuman base sa ating mga gawa at pananampalataya kapag lumisa na tayo dito sa mundo at bumalik na yung ating kaluluwa sa Espiritu. Honestly, kung magsasaliksik kayo at magbabalik tanaw sa kasaysayan ng ating bansa, tanungin nyo ang sarili nyo. Ano ang mabuting idinulot ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa? Una sa lahat, sinakop ng mga Espanyol ang ating bansa. Binura yung totoong pangalan ng ating bansa na Maharlika at pinalitan ng pangalang Pilipinas na isinunod sa hudas na hari ng Espanya na si Philip II, kung kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Kung ang Romano-Katoliko na relihiyon na dinala ni Ferdinand Magellan ay totoong nagpapahayag ng katotohanan para himukin ang kaluluwa ng tao na magpuri sa Diyos,
at maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Bakit ang katuruan dyan sa Romano Katoliko ay puno ng kasinungalingan na lumalapastangan sa Espiritu Santo? Binago ng mga leaders ng Romano Katoliko ang katuruan ni Kristo. Sa Biblia, walang itinuro si Kristo na sambahin mo si Maria na ina ng Diyos. Dahil pamumusong yun sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo na siyang totoong ama ni Kristo. Walang ina ang Espiritu Santo. Hindi si Maria nakahihigit sa Espiritu Santo. Kung kaya ang itaas mo ang pangalan ni Maria na siya yung ina ng Diyos ay kalapastanganan yun sa Espiritu Santo. Honestly, sa Biblia wala ka rin makikita na itinuro si Kristo na magrosaryo ka. Dahil hindi naman yung rosaryo ang nagbibigay ng buhay sa tao, kundi mismo yung presensya ng Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, dito sa aklat na to ay pinahayag ko ang katotohanan. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na dapat nating kilalanin na amang espiritual ng ating kaluluwa at hindi yung mga bulaang propeta na tinataas nila ang sarili nila dito sa mundo na sila yung idoluhin na ama na amang espiritual. Sa Biblia, nasasaad sa I think sa Matthew chapter 23 verse 9. Nasasaad doon, huwag niyong tatawagin ng sino man na ama dito sa lupa. Sapagkat ang ama lang na nasa langit ang dapat nating kilalanin na ating ama. Honestly, yung mga bulaang propeta dito na iniidolo nila ang sarili nila, itinataas nila ang sarili nila na sila'y tawaging father dahil sila'y mga leader sa kanilang relihiyon, hindi sila ang totoong father, na spiritual father, kundi ang Holy Spirit lang. Ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan nating mga tao. Kung kaya maraming mga bulaang propeta ang nagsulputan dito sa mundo na nangahas mangaral ng salita ng Diyos pero hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo. At hindi rin nila kinilala na ang Espiritu Santo ang totoong ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Dahil hindi nila naunawa ng katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo kung kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Kung babasahin mo ang Biblia, makikita mo ang katotohanan na nagpapako at nagpapatay kay Kristo ay mga pari. Mga paring saserdote na mga naging tagasunod ni Aaron at Moises. Si Aaron kasi kapatid yan ni Moises na sinabi nung Diyos ni Moises na si Aaron daw ang gagawing tagapagsalita para kay Moises. Pero kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo, mismo ang Espiritu Santo ang magsasalita para sa iyo. Gagamitin ng Espiritu Santo ang katawan mo para ibahagi yung katotohanan sa mga aral ni Kristo. Nasasa din sa Biblia, the law is given to Moses, but grace and truth came to Jesus Christ. Honestly, si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para maligtas ang ating kaluluwa. Si Kristo ang bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang naging misyon ni Kristo ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na kilalanin ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa. Hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. Honestly, darating ang panahon, mahahayag ang katotohanan. Bago dumating yung katapusan, sinabi ni Kristo, mahahayag mo na ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama, saka pa yung katapusan. Honestly, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na may gawa ng katawan nating mga tao. At kung ang tao ay hindi magpapakumbaba, hindi magsisisi at hindi magbabalik loob sa Espiritu Santo, sa oras na umalis na yung tao na yun dito sa mundo dahil binawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa kanyang katawan,
yung kanyang katarantaduhan sa Espiritu Santo, pagbabayaran niya yun sa impyerno. Dahil lahat ng mga kaluluwang suwail, yung mga bulaang propeta, na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo at hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo, sa impyerno ang bagsak ng kanilang kaluluwa. Honestly, walang tao na makapanlilin lang sa Espiritu Santo. Dalang Espiritu Santo ang lumikha sa atin. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hindi ang mga ribolto, santu-santuhan, Diyos-Diyosan, at hindi yung Santo Papa ng Romano Katoliko. Ang Espiritu Santo ang siyang nag-iisang banal na Ama, at amang espiritual ay nananahan sa katawan ng tao, ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating kilalanin, sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para maging kapatid tayo ni Kristo sa Espiritu. Dahil ang ating kaluluwa ay Espiritu at anak yun ng Espiritu Santo, kung magiging kaisa tayo ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon, magiging mahirap nga ang pamumuhay. Sinabi ni Kristo na magkakaroon nga daw ng gera. Maglalaban-laban ang mga bawat nasyon. Magkakaroon ng yung kaharian ng bawat kaharian ay maglalaban-laban. Magkakaroon ng tagutom. Magkakaroon ng mga lindol. At kung ano-ano pa. Pero sinabi ni Kristo na huwag mabahala sapagkat yun ay pasimula lang ng paghihirap. Sinabi ni Kristo, hindi pa yun ang katapusan. Mahahayag muna ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama bago pa ang katapusan. Dito sa aklat na to, ipinahayag ko yung katotohanan dahil tinawag ako ng Espiritu Santo na gumawa ng aklat na to. Ang kaalaman at karunungan ko hindi nanggaling sa aking sarili, kundi mismong sa Espiritu Santo rin na nananahan sa aking katawan, na siya ring iisang Espiritu na nananahan sa katawan ni Kristo. Ang Espiritu Santo nagbigay sa akin ng karunungan para magawa ko tong aklat na to. Honestly, ako ay isang high school graduate lang. Wala akong pinag-aralan na katulad ng iba na mga degree holder. Pero pag tinawag ka ng Diyos na maging sugo ka niya, na maging tagapagsalita ka niya, hindi ang Panginoon na mimili kung ikaw ay mayaman o mahirap, may pinag-aralan ko, wala. Ang hindi hilig lang ng Espiritu Santo ng Diyos ay i-empty mo yung sarili mo at siya yung paghariin mo. Kung kaya ang sinusunod ko ay ang Espiritu Santo na ipakilala na siya lang yung nag-iisang Espiritu at Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Kung kaya sa aklat na to, ipinahayag ko rin na si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. At ang aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Kung i-google mo to, itong pangalan ng aklat na to na Life in 3 Parts by Lerma Novales Sarmiento, makikita mo kalat na to. Marami na ito dito sa Europe, meron sa Italy, sa France, sa Germany, dito sa London, sa iba pang panig ng Europe. Meron ito sa China, sa Taiwan, Japan meron din, Amazon.com. Sa Amerika meron din. Sa India meron, South Africa, kalat na tong aklat na to. At ang layunin at mission ng aklat na ito ay para hikayatin ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob na kayo sa Espiritu Santo. Para kung sakali mang umalis na tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maging handa sa araw ng paghuhukom. Ang ating kaluluwa ay patatawarin ng Espiritu Santo ang ating kasalanan at ang ating kaluluwa ay kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Dahil ang Espiritu Santo ang magbubuklod sa bawat kaluluwa na maging kapatid ni Kristo sa Espiritu. Ang mga kaluluwa na nanatiling mapagmataas, mayabang at lumalapastangan sa Espiritu Santo ay siyang uusigin ng Espiritu Santo at hindi sila maliligtas kung kaya ang kanilang kaluluwa ay magsasuffer sa impyerno. Narito na tayo sa huling panahon.
yung mga propesiya ni Kristo ay nagaganap na. Yung kaguluhan na bawat bansa ay naglaban-laban. Honestly, may ginagawa akong panibagong libro. Ang title ng aklat kong ginagawa ay The Land of Maharlika. Doon, inilalahad ko yung katotohanan. Yung una kong part ay patungkol sa pananakop ng mga Romano Katoliko. Pangalawa, chapter ko ay patungkol naman sa Amerika. Sinakop tayo ng Amerika at hanggang ngayon ang Amerika ang pakialamero sa politika sa ating bansa. Honestly, ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na siyang mga namumuno dito sa mundo ng mga kampo ng kadiliman. Ang layunin nila ay manlinlang ng kaluluwa ng tao at maghasik ng kaguluhan dito sa mundo. Honestly, ang relihiyong Romano Katoliko, doon sa pangalawa kong libro na ginagawa, yung The Land of Maharlika, inilahad ko doon yung baho ng Romano Katoliko. Pero hindi ko pa natatapos. Kasi yung part 3 is a revelation of truth. Ilalabas ko kung sino talaga yung mga oligarchs at mga Illuminati na silang mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan dito sa mundo na siyang naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang layunin ko ay ipahayag ang mabuting balita na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos at Espiritu na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Kung ang tao ay magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, maliligtas ang kanilang kaluluwa. Pero kung sila ay manatiling mataas, mapagmayabang, at hindi nila tinatanggap ang katotohanan na ang Espiritu Santo ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila, pagbabayaran nyo lahat yan kapag lumisan na kayo dito sa mundo. Dahil ang kataasan kayabangan ng tao dito sa mundo ay hanggang dito lang sa lupa. Kapag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa na siyang buhay na ipinahiram ng Espiritu Santo sa tao, tapos ang kataas at kayabangan ng tao. Sa kabilang buhay, kapag Espiritu ka na, magsisi ka man, humingi ka ng kapatawaran sa Espiritu Santo ay huli na. Dahil ang paghingi mo ng kapatawaran para itama mo yung iyong mga mali ay magagawa mo lamang hanggat ang Espiritu Santo ay nananahan sa katawan mo at ang iyong kaluluwa. Kapag wala na ang Espiritu Santo sa katawan mo at ang iyong kaluluwa, haharap ka na sa paghuhukom. Wala ka ng chance pa, wala ka ng time pa para itama mo yung mga ginawang mali na kabastusan at walang paggalang sa Espiritu Santo na siyang iyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Nawa, maraming mga tao ang tumanggap sa katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na siyang totoong nag-iisang banal na Ama. Hindi yung Santo Papa ng Romano Katoliko. Hindi kayo maliligtas ng Santo Papa ng Romano Katoliko. Kahit yung sarili niya, hindi niya kayang iligtas. Dahil siya yung naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo na nanlilinlang ng kaluluwa ng mga tao na sumamba sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sa halip na sa Espiritu Santo sila magpuri at sumampalataya at ang Espiritu Santo lang ang kilalanin at ibigin na siyang amang espiritual na banal na Ama at nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!